po si Althea Garcia Abalos at gusto kong ibahagi ang kwento ng pagkamatay ng pinsan kong si Annalyn Abalos. Si Ate Ana ay isang graduating student. Nawala siya noong Abril 14 matapos makipag-inuman sa kaarawan ng kanyang kaibigan na si Nancy. Si Ate Ana ay 17 taong gulang at sana'y ipagdiriwang na niya ang kanyang ika-18 kaarawan sa darating na Abril 19. Noong Abril 10, nakipag-inuman si Ate Ana kasama ang ilan pang kabarkada. Ayon sa kwento, may mga lalaking hindi niya kilala na nandoon din sa inuman. Pagkatapos ng gabi ng kasiyahan, umuwi na si Ate Ana. Nag-message pa siya sa akin bandang alas 2:43 ng madaling araw. Sabi niya, "Sunduin mo ako." Sabi ko, "Sige ate, wait lang." Pero sumagot siya ulit, "Wag na pala. May maghahatid naman sa akin. Sige, uwi na ako." Sabi ko, "Sige te, tulog na ako." Kinabukasan, pagising ko, hinanap ko si Ate Ana kasi may ikukwento sana ako sa kanya. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya pero wala siya roon. Kaya tinanong ko si Tita Merly, "Nasaan po si Ate Ana? Bakit wala siya sa kwarto?" Sagot niya, nakipag-inuman daw sa bahay nila Nancy. Sabi ko, umuwi na po siya nung madaling araw eh. Sinubukan ko siyang i-message at tawagan pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang buong araw, gabi na pero wala pa rin siya. Nagtaka na kami. Hanggang sa tumawag ang tito ko na si Obel. Sabi niya, nakita raw niya si Ate Ana sa madamong bahagi ng lugar. Duguan, maraming pasa sa katawan. Dinala agad siya sa punerarya para linisin. Nagbantay ako sa bahay habang hinihintay ang katawan ni Ate Ana. Sa loob ng mga gamit niya, nakita namin ang cellphone niya. Doon ko napanood ang isang video sa si Ate Ana ng 4 na lalaki. Hindi kita ang mga mukha nila dahil may takip ang mga ito. Habang binabantayan ko ang burol ni ate, hindi ko mapigilang umiyak. Malapit na sana ang ika-18 kaarawan niya. May regalo pa ako para sa kanya, isang damit na hindi na niya kailanman maisusuot.